Pasko, kadalasan ito yung mga panahon na labasan ng kanya-kanyang alas ng mga recipe. So, nung nag-umpisa ako magluto, nahaselan akong mag-debone, magtanggal ng buto ng chicken. So, ito yung ginawa kong sariling version. Ito yung aking chicken terrine. So, we have here our chicken. Farm-raised ito. Typically, I would worry na gamitin ito kung hindi braising or any other cooking or long process of cooking kasi tough yung meat. But since we will be chopping it naman, carry lang. Dahil farm-raised, mas malalim yung lasa niya. Mas malinamnam, mas maraming taba-taba. So okay na yung ating ground chicken. Let's proceed doon sa ating pag-fill. Let's season this, some salt. And then yung salt natin would serve as parang pinaka-binder na rin natin. So habang pinagsiset natin, habang pinagre-react natin yung salt doon sa protein ng meat, chop naman natin yung ating onions. Lagay lang din natin yung ating sibuyas sa ating ground chicken. Next up, yung ating raisins. Next up, yung medyo social nating ingredient na medyo may kamahalan, pistachio. Now, the only reason ito yung ginagamit ko is for color. Pero if you're concerned with budget, you could definitely use mani, cashew. So yung parang pinaka-stuffing natin at this point, ready na yan. Pwede na nating i-layer doon sa ating loaf pan or kung meron kayong lanera sa bahay, pwede rin yun. Then para lang din may presentation tayo, gumagamit tayo ngayon ng bacon. Siya yung parang pinaka magiging cover nung ating terrine na kung galanti naman ito, kunyari imbis na chicken skin, ito yung para magiging presentation side natin. Pero bago natin ilagay yung ating stuffing, ilalagay lang din natin yung extender / para mag-absorb din ng excess moisture. Kasi syempre magtutubig yan. Kapag ang nangyari, tinanggal mo sa casing or pinresent mo na siya, kunyari kahit punong-puno ito, mangyayari iimpis. So para maiwasan yon, para plump pa rin siya kahit papano, mag-a-add tayo ng breadcrumbs. So at this point, pwede na nating isalin doon sa ating container. So na-stuff na natin yung ating meat mixture doon sa ating loaf pan. I-overlap lang natin yung ating mga bacon. The method of cooking that we will be using for this is steaming. You can definitely bake this in the oven. I find it lang na mas pantay yung cooking process or yung nagiging end result kapag gantong steaming yung ginagamit natin. Isa-steam lang natin to for about 45 minutes to 1 hour. And then after nun, pwede tayo mag-serve. Habang naghahanda tayo sa Kapaskuhan, naway mangibabaw pa rin sa atin ang tunay na diwa nito. Pagmamahalan. At dito sa Farm to Table, we'll never get tired of spreading love and holiday cheer. One dish at a time.